How the Kalabaw Race sa Arayat, Pampanga. Since 1970s, ma'am, nagpapakarera na po ang barangay namin. Parati siyang nakakondisyon, parati siyang nananalo. Higit 10 na po yung panalo niyo. Last year, nag-champion po. Ayaw na po mga idol! Nagpapata na titigot! Ayaw na! Sa bukirin ng Arayat, Pampanga, may fiesta. Karera, hindi ng mga sasakyan o kabayo, kundi ng mga kalabaw. Sa karerang ito, bawal ang babagal-bagal. Dapat kayod kalabaw. Ang kalabaw kasing mangunguna sa finish line, mag-uuwi ng tumataginting na 50,000 pesos. Ito ang pinaka-aabangan sa linggong ito sa Arayat, Pampanga. Ang karera ng kalabaw ng Barangay Candating. Since 1970s, ma'am, nagpapakarera na po ang barangay namin. Tradisyon talaga yan. Yan po ang pinaka-highlight ng piyesta namin. Binibidong talaga yung mga kalabaw. Dahil kasi sila ang hero dito sa aming pagbubukid. Sa taong ito, tinatayang 70 mga kalabaw mula sa iba't ibang mga probinsya sa Central Luzon ang magkakarerahan para makamit ang titulo. Ang siste, ang nasa 70 mga kalahok, hahatiin sa 2 grupo. 26, Batang Porak! Yung class A, yung po yung mga star, ng mga batikan. Yung mga class B po, medyo baguhan pa lang. Bawat grupo dadaan sa 3 round. Bawat round, 2 hanggang 5 kalabaw ang magpapabilisan. Sa racetrack na may habang 400 meters, unahang makarating sa finish line. Ang mananalong kalabaw mag-a-advance sa next round. At ang kalabaw na unang makatatawid sa finish line sa final round ang siyang tatanghaling kampiyon. Ayaw na po mga idol! Nagpapata na titigot! Ayaw na! Bago pa sumabak sa karera, ang mga kalabaw, isa-isa munang nagrebista o nag-ensayo sa racetrack. Kinabitan sila ng tiburin o kariton na sasakyan ng hinete. Ngayong handa na ang lahat, let the race begin! Astig, Unigo! May mga kalabaw na lumihis sa track. Ang isa namang ito, parang ninerbiyos kaya hindi na nakatakbo. Nakaka-alarma lang na may ilang kalabaw kinukuryente para mas lalong tumulin. Parang ground lang nagugulat lang yung kalabaw. Kaysa sa pagpapaluin siya na sugat siya na malalatayan. Pero ang team ni Christian, confident na natural na haharurot ang kanilang pambato na si The Black. Siya lang naman ang defending champion ng Class A. Parati siyang nakakondisyon, kaya parati siyang nananalo. Kasi nung binili sa Black, maganda na forma, may potential na pwedeng tumakbo. Para makondisyon sa laban, istrikto raw sila sa pagpapakain kay The Black. Isang takal sa maga tapos isang takal po sa hapon. Maraming sinahalo sa pagkain yung mga iba-ibang mga vitamins na akuan. Pero yung saksak, tapos pero yung feeds niya talagang pangkabayo. Makakamit kaya ni The Black ang back-to-back win? Pero wag daw siyang pakampante dahil ang makatatapat niya sa unang round si Don Bruno na alaga ng team ni Jose. Taong 2023 raw nung nabili ito ni Jose sa halagang halos kalahating milyong piso. 470 kung binili yan. Dati na raw nag-champion sa karera si Don Bruno taong 2020. Unang labas na kumarera yan, nanalo siya dito. Hindi naman siya ginagamit sa bukid. Sa umaga pa lang yan, pag lunch, lilinisin mo na. Kumakain siya ng feeds. At
Para makondisyon ito, itinatali at pinapaikot nila si Don Bruno sa kung tawagin nila bilugan. Para nun matumibay siya sa init, saka lumakas sa resistensya. Ang ensayo po namin yan, 2 times a week. Sinong kampiyon kaya ang magwawagi sa round na ito? On your mark, get set, go! Si Don Bruno agad na humangos. Pero si The Black hindi nakatakbo. Si Don Bruno unang nakarating sa finish line. Kaya siya ang pasok sa next round. Siyempre sir, masaya. Nag-enjoy naman po kami. Pagdating naman sa semifinals, wala raw sa mga kalaban ni Don Bruno ang sumipot. Kaya matik pasok siya sa final round. Sa final round, 4 ang kanyang makakatapat. Isa sa mga ito, ang dark horse, dark kalabaw, na si Alas, na siyang pinakabata sa mga kalahok. Si Alas po, sa ngayon na 4 na taon. Alas daw kung ituring ni Renz, si Alas. Higit 10 na po yung panalo niyo. Last year po, ang una ko pong laban dyan. Dito po sa Mahipon, nag-champion po. 8 buwan lang daw si Alas nung nabili siya ng tatay ni Renz. Maganda talaga forma. Ano po, nakakasarado na ang kwadra mga idol! Sa pagsisimula ng final round, may isang kalabaw ang napatakbo. Bago ang signal. Kaya, na-disqualify ito. Hanggang sa sinimulan na ang totoong laban. Ano po? Ano po? Si Alas lumihis ng landas. Habang si Don Bruno nakatapat ang kalabaw na si Pogi Malayba. Nauungusan ng kalaban ang dating kampyon. Ang nagwagi, si Pogi Malayba na alaga ni JP. Kaya sila ang nag-uwi ng 50,000 pesos. Talaga pong pinagandaan po talaga, hindi lang po araw, buwan. Masaya po dahil lahat ng paghihirap, sulit. Si Don Bruno at Jose itinanghal na second place. Mag-uuwi pa rin naman sila ng 30,000 pesos. Not bad! Hindi premyo ang hinahangad na isang kamukha ko na nangangarera. Mabigyan kami ng kaligayahan. Habang sina Alas at Renz na naluklok sa ika-4 na pwesto, nakakuha ng 10,000 pesos. Masaya naman po at nakapasok si Alas. Pambili po ng pagkain niya. Tradisyon man kung ituring ng mga tiga-arayan ang karera ng mga kalabaw. Ang ganitong mga aktibidad, inaalmahan ng People for the Ethical Treatment of Animals. Dinidiscourage ng grupo namin yung mga ganitong activity. Hindi naman din sila domesticated para tumakbo sa mga karera. Under stress din sila. Abuso na sa mga kalabaw itong ginagawang ganito. Dapat hindi napupunta sa panganib yung mga kalabaw. Yung karera ay isang araw lang, during piyesta lang talaga. Nakaklasify po siya sa kultura and tradition na rin. Ang mga hayop ay hindi natin pagmamayari para maging source ng entertainment. Pinakamasarap ang buhay ng kalabaw na ipinakangarera. Hindi siya ginagamit sa bukid. Hindi naman po inaabuso talaga yung kalabaw eh. Masarap pa nga po buhay sa amin yan. Mahal po yung pizza at pagkain namin. Para sa mga tiga-Aray at Pampanga. Ang mga kalabaw, hindi lang simbolo ng kasipagan, katuwang din nila sa pag-arangkada sa buhay. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.